At hindi sila, mamaya, hindi na sila makakapagtinda. Okay. Tapos kasi nagtambak sila ng basura. Nananawagan naman ako, nakikisuyo naman ako sa kanila. Pwede naman maghanap buhay na hindi kailangan maging baboy sa bahay. Biglaan po kasi yung nangyari. Anong oras pa lang Kung bumababa kami 6:30, bumaba kami, wala na yung patungan namin lahat. Mayor, sana po nakikinig kayo, nanonood kayo, ibigay niyo po ulit sa Ilaya po. Magugutom yung family namin. Dito nga po, gutom na family namin Kasi totoo po sa Ilaya po, to sa loob po to ng building, hindi naman po mabuhilis panggabi po yun yung basura na yun, hindi po sa amin yun. Nanghihina ka po kami, kagaya kanina, na para ako nanghina. Kasi nga, wala na, hindi kami pwedeng magtinda. Good morning mga kababayan. Grabe na naman ang ating bibigyang reaction ngayon. Grabe ang pagbabanta ni Mayor Isko, ang nagbabalik na mayor ng Maynila. Matindi ang kanyang binitawan mga kababayan. Pati puwet ng mga dugyot kanyang hihimurin para malinis lang ang Maynila. Grabe mga kababayan, dahil kung ating explore itong Maynila ngayon, nagkalat ang Smoky Mountain na mga basura. Mula kasi na iniwan ni Yorme ito, nilinis na niya. At talagang ilang taon niyang pinagtiyagaan para maging kaaya-aya ito sa mga turista, para itong dugyot na Maynila matanggal na ang kabaho-baho na mga amoy. Kasi pag dadaan ka lang sa Divisoria, grabe ang basura, kulang na lang talsikan yung mukha mo na bagong polvo. Grabe itong gagawin ni Yorme na kumbaga sa makina, overhauling po ito mga kababayan. At yan ang ating bibigyan ng reaksyon. Kaya humanda ang mga dugyot sa Maynila na hindi binibigyang halaga ang kagandahan ng kapaligiran. Ang gusto lang nilang kumita. Pero ang basura, sandamakmak na napakabaho. Kaya ito na mga kababayan, ating ipapakita itong isang vlogger na Tour with Johnny. Ipapakita ang mga basura na hinahakot ng naglalakihang mga garbage truck. Matindi mga kababayan, unang araw pa lang ang linis king na si Yorme talagang gagawin na ang nararapat para bumalik sa dating kumbaga sa dalaga purity, fresh, mabango. Hindi yung dugyot na Maynila mga kababayan. Kilala nyo si Yorme nung siya ang naging mayor ng Maynila, na iniwan ng mga mayor ang Maynila na dugyot. Nung dumating siya mga kababayan, ginawa niyang Miss Universe sa ganda ang Maynila. Kaya ito na mga kababayan, malupit talaga si Yorme. Talagang hindi nagbabago ang kanyang pagkabargas, pagkaangas. Kung baga, mala Duterte ang kanyang gagawin na overhauling. Gagawin niyang maladabaw ang Maynila na hindi nagawa ng mayor nila, mga kababayan, na pinabayaan lang, na naging dugyot, pinamahayan ng kung sino-sinong mga gumagawa ng katarantaduhan, na wala ng disiplina ang paligid. Kaya ito na si Yorme. Nako, yari ang mga dugyot ngayon mga kababayan. Eto na po. Yan yung mag-aakot dito ng basura para mas mabilis. Sa kanta. Ano muna kong gagawin? Tatanungin ko kayo. Kasi tinanong ko na maraming tao. Positibo ang sagot. Pero gusto ko malaman din dito sa Antipolo. Nay, tay, napapansin nyo ba ang Maynila? Parang dumudugyot ulit. Talaga? Totoo? Nararamdaman nyo? Nakikita nyo? O nay, pumanatag kayo. May awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila.
At ayun na nga, nanalo na si Isko Moreno as mayor dito sa Manila. Ngayon naman puntahan natin ang Divisoria kasi isa ito sa mga lugar na talagang nilinis ni Isko Moreno nung pagkaupo niya. Nilinis yung kalsada, yung mga basura. Pero ngayon, kamusta na ba ang sitwasyon? Grabe, dami oh. Sa Divisoria, Manila. Yan po Yan, malinis oh. Center. So ngayon kamay, pupunta natin ang Divisoria dito. Dahil ang sabi ni elect Mayor Isko Moreno, ang unang gagawin dito sa Manila ay lilinisin ulit. Saranda naman yung kalinisan ngayon. Ang linis, sa Maladabaw. ang Divisoria, Manila. Unang araw pa lang. Ang pupunta natin ngayon kabayan dyan mismo kasi nagkaroon ito ng night market simula alas 5 ng hapon yan hanggang kinaumagahan. Maladabaw na ulit. Yan, ito Mabuhay Lane sa Divisoria. Ito Ang linis. Unang araw pa lang. ni Isko Moreno dati, pinalinis yan. Dati puno ng mga vendors yan dito sa Mabuhay Lane, di ba? Tapos na yung night market dito, tapos ito magkakaroon ng flashing. Dito Ayan, sa oh. Divisoria ngayon. Bati ka bago mag-6. Ito ni puspusan ng paglinis. Grabing basura. Ang tindi. So galing sa mga establishment. Alam nyo mga kababayan, kaya nagkaganito ang Divisoria. Hindi po maayos yung pagkuha ng mga basura ng mga truck. Talagang hindi po siya consistent. Hindi araw-araw ang kanilang pagkuha. Minsan natatambak na lang. Pagka ako bumibili doon, mga kababayan, napakabaho. Mula nung nawala si Mayor Isko, bumalik sa pagiging dugyot, mga kababayan. Balikan po natin yung unang pagka-mayor ni Mayor Isko. Ipapakita ko sa inyo gaano kadugyot ito at ginawa niyang Magdalena ang lugar na ito na nilinis niya na parang Miss Universe na naging Charlene Gonzales na naging Amy Tiglaw sa ganda, mga kababayan. Ipapakita ko sa inyo. Ngayong bago na ang mayor ng Maynila, tapos na raw ang maliligayang araw ng mga iligal na nagtitinda sa mga bangketa sa Divisoria at Recto. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, tinangka pa raw siyang suhulan para wag galawin ang mga nagtitinda. May report si Tina Panganiban Perez. Grabe. Ganito ang Divisoria ang kinasanayan ng marami. Pero sa ikalawang araw sa pwesto ni Manila Mayor Isko Moreno, ganito na ang itsura ng Divisoria ngayon. Wala nga nangyari ng 6 na taon eh. Wala pang 48 hours may nangyari na. Sa isang kanto, abala nalinis niya sa pagbaklas ng isang tindahang nakapwesto sa kalye. Ang utos po sa amin, wala po dapat vendor sa kalsada. Alinsunod sa direktiba ni Manila Mayor Isko Moreno ay nagsasagawa ngayon ng clearing operation sa mga otoridad dito sa Divisoria. May isa na silang tindahan na pinaalis doon sa kalye. Ngayon, ang ginagawa naman ng fire volunteers dito sa Divisoria ay tinatawag nilang flushing. Nililinis po nila yung bangketa, pati na rin yung drainage. Susunod po muna kami sa utos namin. Alam niyo naman kung bawal yung pinwestohan niyo. Kasi kalye, alam niyo kung bawal? Opo. Pero humihirit ang mga vendor. Baliwalas nga, kaso lang gutom yung mga tiyan namin. Kahit bigyan kami ng one line. May guhit na May guhit, lagyan ng guhit. Pero nasa kalye pa rin? Oo. Kasi ganun talaga naman. Ayan mga kababayan, dito kasi syempre pag hindi mo naman ipapatupad yung batas, mga kababayan, dudugyutin naman nila ang Maynila. Minsan kasi mga kababayan, kailangan nating i-give up yung alam nyo na, yung syempre yung mga vendor mahihirapan dito. Sabi nila magugutom sila. Yun nga lang mga kababayan, wala naman yung peaceful and proper ordinance ng syudad. Magiging dudugyutin nila ito. Nakakaawa din naman sila mga kababayan. Yun nga lang, kailangan nating sumunod sa batas kung gusto nating malinis ang Maynila. Itong pinapakita ko mga kababayan na 5 years ago ito.
nung unang araw ni Yorme, within 48 hours ay nilinis niya ang Divisoria. Tinanggal niya lahat yung mga madudumi doon, basura, nagkalat na kung ano-anong mga tinda dyan sa kalye na hindi na makadaan ang mga sasakyan na nagiging sanhi ng mga kriminalidad. Minsan, magsuot ka lang ng singsing na kumikintab. Talagang wala pang isang segundo, nasa bulsa na ng kawatan. Yung wallet mo, grabe, bagong-bago at puno ng barya sa loob. Pagkakuha mo, nako, 5 duling na lang yung laman nito. Ganun kabilis ang mga kawatan. Kasi mga kababayan, pagka malinis ang paligid, maaliwalas ang daanan mo, dito na mi-minimize yung kriminalidad, lalong-lalo na yung mga snatcher, pickpocket, kung ano-anong mga kagaguhan at kadugyutan, makikita mo agad kasi malinis ang paligid. Kaya mga kababayan, tignan pa natin yung mga ginawa ni Yorme, kasi isa po tayo dyan sa mga sumubaybay doon sa pagbuo at paglinis at pagbabalik ng Bagong Maynila sa pamamagitan ng leadership ni Yorme nung mayor siya, mga kababayan. Nandyan po tayo. Grabe ang kanyang pagsisikap. Kahit na itong mga vendor na ito nakakaawa. Yun nga lang, mga kababayan, ang isa kasing pag-unlad ng bayan, isa rin dyan yung disiplina. Kung walang disiplina ang bayan, kasama ang mga tao dyan, dyan sila nakatira, mga kababayan. Kaya ipapakita pa natin yung mga nangyari nung kanyang panunungkulan. At ngayong siya ang mayor muli, talagang ibabalik niya ang dignidad ng Maynila. Ganun po katindi, mga kababayan. No guts, no glory. Ang pag-unlad ng isang bayan ay nandyan ang disiplina ng mga taong nakatira dyan. Nandyan din yung titignan natin yung balances, yung tugma-tugmain natin. Kahit na parang PRRD, mga kababayan, di ba? Ang daming mga nagrereklamo, yung tokhang niya noon, di ba? Nalinis niya ang kalye. Naging payapa ang mga tao sa paglalakbay, lalong-lalo na yung mga pag-uwi sa bahay. Pero nung nawala si PRRD, nako, nalungkot ang mga magulang dahil ang kanilang mga anak hindi nakauwi ng ligtas, kundi malamig na bangkay. Ganun katindi, mga kababayan. Kaya tignan pa natin itong mga pangyayari dito. Grabe ang Maynila, oh. Pakadugyot na. So, ganitong anong oras tatapos yung dito, yung night market na magtitinda? Nagtitinda, mga ang tindi. ligpitan na yan. Alas 4. Ganyan po, mga kababayan, kadugyot ang Maynila ngayon. Bumalik na po sa pagiging dugyot. Nakakadiri. Pagka pupunta ka ng Divisoria, talagang nanaisin mo nang umuwi na lang. Huwag mo nang ituloy yung balak mong bumili ng gusto mo. Dahil ang nakikita mo, puro kadugyutan, mga kababayan. Kahit saan, ang baho. Ibang-iba yung panunungkulan ni Mayor Isko nun, mga kababayan. Kasi dito sa Kamay na Bakal, hindi mawawala dito yung yung awa mo sa tao. Pero, malilinis ang bayan mo. Kasi minsan, mga kababayan, parang sa anak lang, masyado kang konsentidor. Ayaw mag-aral, ayaw pumasok sa school. Kailangan mong disiplinahin ito. Kung kailangan masinturon, lalatiguhin mo, pwede. Basta tumino ito. Ganyan din ang taong bayan, kailangan tumino para sumunod sa batas. Kasi pag sumunod yan sa batas, ang bayan maayos.
matino, magiging mabait at law-abiding citizen ng mga tao. Kailangan yung mga nagkakalat ng basura, makulong. Kahit yung mga plastic lang, pinag-inuman ng mineral water, sigarilyo, candy, kailangan, yan ang bigyan ng mga parusa. Yung mga wala sa pwesto, dadaanan ng sasakyan, hindi makadaan, tao, daanan ng tao, hindi makadaan. Kaya Yorme, good luck sa'yo. Alam ko, makakaya mo yan. Kung kinaya mo noon, nung unang panunungkulan mo sa Maynila, today, you can do it too. Nasa sayo ang suporta ng taong bayan. Talagang susuportahan ka namin, Yorme. You are the best mayor of all time in Manila. Gawin mong maladabaw ang Maynila. Gawin mo ang ginawa ni PRRD. Gawin mong ehemplo ang Maynila. Gawin mong ehemplo ang Davao na parang maging Maynila ito sa linis. Okay po mga kababayan, once again, yan po ang ating bahagi. Once again, ako si The Wonder sa Philippines, ang pinakamaingay, pinakamalupit na komentarista sa balat ng YouTube. Mabuhay po mga kababayan. Good luck, Yorme. You are the best.